Nabuhay muli ang issue kay Edgar Mato-Bato dahil sa lumabas na artikulo sa The New York Times nito lamang Enero 5. Sa article po na sinulat ni Hannah Beach at may mga larawan ng tanyag na photographer na si Jess Aznar, sinundan nila si Mato-Bato sa kanyang pagbuslit ng Pilipinas sa tulong ng dalawang pare. Ito raw ay para mapasailalim na siya sa International Criminal Court sa Europa. Pero higit sa lahat, nagbunyag si Mato-Bato ng mga dagdag na detalye sa kanyang umunang papel bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ilalarawan po namin ang ilang detalye dito dahil ang New York Times article ay hindi po nababasa ng maraming Pinoy. Halimbawa, at pasintabi lamang po, ayon sa kwento ni Mato-Bato kay Beach, isa sa mga trabaho niya ang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng mga biktima ng Davao Death Squad. Liban sa tatanggalin ang ulo, kamay at paa, tatanggalin pa raw ang mga laman ng tao at saka isisilid ang ulo sa loob ng katawan. Dagdag pa niya, tinatanggal niya ang mga tainga na walang totoong dahilan. Pero pag nagsimula na raw siya, dire-diretso na. Pasintabi rin po sa susunod na detalye, sinabi rin daw ni Mato-Bato kay Beach at isa pang DDS, nagsabi rin kay Beach, na minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima. They grilled and ate the flesh, each bite tightening the bond between the hitmen. Lahat daw ng ito, ikinahihiya at nagsisisihan ni Mato-Bato ngayon. Hindi raw siya humihingi ng patawad o ng immunity, handa raw siyang parusahan, basta't maparusahan din daw ang nag-utos sa kanila. At yan, ayon kay Mato-Bato, ay si dating Davao Mayor Rodrigo Duterte. Sa umpisa raw, inisip nila na mabuti ang kanilang ginagawa na patayin ang mga umano'y salot ng lipunan. Pero kalaunan daw, nasama na rin sa hit list ang mga kalaban sa negosyo at sa politika. Ayon kay Beach, nag-counter-check daw siya ng mga detalye ng kwento ni Mato-Bato sa ibang mga umaming DDS members at tugma raw karamihan ng mga detalye. Unang lumitaw si Mato-Bato taong 2014 nang humingi siya ng tulong sa Commission on Human Rights. Kalaunan, ginawa po siyang testigo ni dating Senadora Laila De Lima sa investigasyon sa mga EJK ng Senate Committee on Justice noong 2016 kung saan chairman dati si De Lima. Pero pinabulaanan ng ilan sa mga pinangalanan niyang DDS members ang kanyang pahayag at kasama sa mga kumontra sa kanyang Senate testimony ang dating Davao policeman na si Arturo Las Cañas. Pero matapos ang ilang buwan, bumaliktad din si Las Cañas at kinumpirma ang mga sinasabi ni Mato-Bato. Katunayan, si Las Cañas pa raw ang naging handler ni Mato-Bato sa umano'y Davao Death Squad. Para malinaw po, mulat sa pool ay pinabubulaanan ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga tagapagsalta ang lahat ng pahayag ni Mato-Bato at pati na rin ni Las Cañas. Lahat daw ng mga ito ay guni-guni lamang ng mga kaaway ng mga Duterte. Kalaunan, nag-ibang bansa si Las Cañas at huli nating narinig na hawak na raw siya ng International Criminal Court or ICC bilang po isang testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Si Mato-Bato naman medyo natagalan sa proseso. Pero nung nakaraang taon, lumipad na rin daw siya sa ibang bansa at pinaniniwalaan ngayong nagtatago sa Europa sa ilalim po ng proteksyon ng ICC.